Northeast monsoon patuloy pa rin na magpapairal ng ginaw sa extreme Nodal Luzon. Pero inaasahan itong huling bugso bago ang susunod na linggo. Kaya asahan ang nalalabi ng silangan ng Nodal Luzon, magiging maulap tayo at expected ang gloomy maging sa bahagi po ng Southern Visayas at Mindanao. Bunsod ng trough ng binabantayan pa rin nating aktibong tropical storm na inaasahan namang malulusaw din agad this weekend. At magnitude 5 na itala sa Marihatag, Surigao del Sur kaninang umaga. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, March 12, 2026. Ang oras sa ating boss may maga, alas 10:38 na ng umaga. Medyo nakakaramdam pa rin tayo ng lamiga, dala po ng huling bugso po ng amihan na umiiral ngayon sa extreme Nodal Luzon. So, inaasahan natin hanggang nitong weekend ay mararamdaman pa natin yung ilang bugso ng Northeast Monsoon. Pero pagkapasok po ng mga second week po, probably by March 18 po yan, bago mag-vernal equinox, inaasahan na natin matatapos na ang daloy ng amihan natin. So inaasahan natin mga second to third week na po nitong month ng March, ay inaasahan na natin ay tuloy-tuloy na pong matatapos ang ating Northeast seasonal dahil pagpasok na po ng hot dry season natin. Once na pumasok na po yung ating vernal equinox, na gaya na ating sinasabi nga po since mga nakaraang buwan pa po mga folks. So sa lagay na ating panahon so far sa Doppler radar imagery natin, may mga ilang water vapor na nadedetect dito sa may bandang silangan ng Luzon, lalo na dyan sa may bahagi nga po ng Quezon Province at extreme northeastern Luzon. So kung zoom in natin yung Doppler radar frames, makikita po natin ang ilang water vapor dito sa bahagi nga po ng bandang Aurora region hanggang dyan sa may bandang Polillo Island ng Quezon Province at Camarines Norte. Expected po maulap at may mga posibleng isolated rain showers po ng mga mahihina at katamtaman na clusterized ang aasahang pag-ulan po sa area na yan. So far, walang masyadong makapal na water vapor dito sa bahagi ng ilang parte, pero magiging maulap sa ilang bahagi nga po ng Visayas, which is i-discuss na po natin yan maya-maya gamit ang ating satellite imagery. So far, ito pa lamang ang medyo nakikitaan natin sa silangan nga po ng Luzon hanggang Southern Luzon na may mga isolated na mga mahihina at katamtamang pag-ulan. So, walang inaasahan kahit tayong nadedetect na lightning strike so far. Kani-kanina lamang na meron dito sa may bandang Southeastern Luzon, pero nasa baybay naman ito ng Eastern Samar. Yan. Ito yung medyo latest na lightning strikes na nadetect. Yan, cluster, may 205 na cloud to ground lightning strokes. Yan. At yung mga huli malayo na masyado. So, may mga 6 and 5 lightning strikes lamang tayo na nadedetect mula rito sa amin sa Caloocan. So walang gaanong thunderstorms ang nakakalap so far. Sa ating current conditions of forecast, gloomy haze at few clouds pa rin, gaya pa rin kahapon. So makikita natin, umaaraw pero gloomy at hazy ang paligid. So magpayong po mga folks. So magdadala namang ng mga payong mga folks sa mga lalabas ngayon, dahil kahit na medyo maulap, patuloy na makakaranas tayo ng medyo maaraw at katamtaman lamang na hot humid dahil humahalo pa rin yung medyo ginaw dulot po ng Northeast Monsoon. So mga huling bugso po yan. So i-enjoy na po natin bago magpalit talaga o totally mawala na po yung ating Northeast Monsoon na po sa darating na third week nitong month. Sa lowest pressure na naitala na weather station kaninang 5:37 AM, pinakamababa ang 23.2 degrees Celsius na itala sa amin sa Caloocan kaninang madaling araw, at kahapon pinakahayos na sa amin ng 30.9 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 2:39 PM. So mababa ang inaasahang heat index sa amin. Pababa ito dulot po ng Northeast Monsoon. 36.8 degrees Celsius lamang ang aming heat index. So inaasahan natin wala muna tayong mai-forecast na heat index dahil kung titingnan natin sa heat index nationwide ay as of 9:31 ngayong umaga, 32.3 degrees Celsius lamang ang aming init pandama. So mababa lang yung forecast. At sa init factor mula kahapon ng alas 5 na nirelease ni Pag-asa, wala ring nakataas na mataas na heat index. Ayun,
Walang mataas na heat index so far. So dahil bumugso pa yung huling bugso ng amihan, kaya nagkaroon pa ng pagbaba ng heat index sa bitong bahagi po ng bansa. So kung itatabi naman natin sa peak systems in past 24 hours, nangunguna sa pinakamainit na temperatura ang San Jose Occidental Mindoro. Lagi naman nangunguna yan bago pumasok talaga ang hot dry season natin. Din sumusunod na yan ang bandang Tugigaraw. So ang San Jose Occidental Mindoro ay nasa 33.2 degrees Celsius. Highest air temperature yan in past 24 hours. At sa Baguio City, almost stationary sa 13.4 degrees Celsius na lowest temperature sa bansa. At sa Inulan, ang Zamboanga Peninsula pa rin ang nanatiling may pinakamataas na total precipitation records na 32 millimeters na total rainfall. Wala kaming naging pag-ulan sa Caloocan since halos mahigit 1 week na. So nanatili pa rin sa total of 9 mm ang total rainfall namin ngayong March. So mababa pa rin yan. At sa ating outside humidity ay nasa 71%. Wala itong pinagbago since last hour. Medyo high pressure area tayo dito sa area at 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. At dahil very gloomy tayo at thermal impression, nasa 57 index ang aming air quality dito sa Caloocan. Magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Medyo concentrated ang air quality natin mga folks. At natiling under moderate madalas ang air quality. Sa sea level natin, gamit ang ating high tide low tide status, minimum low pa po tayo pero ongoing na ito pa high tide. May 4 hours and 47 minutes pa to maximum high tide mamayang hapon at 3:35 PM pa po yan, oras natin sa Pilipinas. So medyo matirik ang sikat ng araw, maabot pa rin ng 7 UV index. So magdala pa rin po ng payong ha, despite na maulap tight haze dahil mataas pa rin yung ating UV index. Ayun, makaka-sunburn pa rin within 16 minutes na magbibilat po sa sikat ng araw. Ayan, pumapalo pa nga sa 8 UV to 9. So medyo delikado pa rin po magbilad. Sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 6:05 AM at lulubog po ito mamayang 6:05 PM din, equally. At ating moonrise and moonset, so papalubog pa lamang po ito ha, ngayong bandang tanghali, yan, elevation of 13 degrees pa po, palubog pa lamang po yung ating moon. So ngayong eksakto 12 o'clock PM pa po ito, eksaktong lulubog at magmo-moonrise po ito bukas pa ng madaling araw at 1:36 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes hanggang Biyernes, magiging maulap at partly cloudy tayo ngayong araw. So ang tsansa na pag-ulan sobrang liit lamang at 8%. So very isolated lamang at malamang magiging maulap lamang tayo dahil may mga sumasalubong pa rin na isdelis dyan sa silangan dagat Pasipiko natin sa yung hangin silanganin. At bukas ng Biyernes magiging mostly cloudy daw tayo sa maghapon pero natiling mababa ang tsansa na pag-ulan. Very isolated lang din at 10%. Highest and lowest temperature expected, naglalaro 28 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 22 to 24 degrees Celsius. Magiging ganito rin ba ang panahon natin sa darating na weekend? Well, actually, kung titingnan natin yung short-term weather forecast, ay makikita natin until this weekend ay magiging partially cloudy lang tayo kadalasan. Partially cloudy, then magiging may pagsikat din ng araw hanggang sa susunod yan na weekdays, mga Lunes hanggang Martes po. Makakaranas tayo ng mga partially cloudy ang madalas. So patuloy tayo na magiging maaraw. At partly lamang na nagiging hot humid tayo. So hanggat nandyan pa yung presensya ng northeast monsoon, then hanggang bago mag-weekend na susunod na linggo, dyan unti-unti tataas na po talaga yung ating temperatura ng tuloy-tuloy na yan, pagpasok na yan ng hot dry season natin. So medyo paghandaan natin mga folks. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makita natin halos mga partly cloudy at mostly cloudy lamang ang umiiral sa silangang bahagi pa rin ng Nodo Luzon. So kaya activate natin ang Himawari Sat ni Pag-asa, halos ganun din. Mauulap lamang ang himpapurin sa ilang bahagi po ng silangan ng Nodo Luzon. So hindi masyado makapal ang kaulapan. So activate natin ang Himawari. Gamitin siguro natin yung micro P6 para malinaw yung makapal na kaulapan. So mula sa micro P6 mapapansin natin ang kaulapan ay umiiral dito sa bahagi pa rin ng bandang Cagayan Valley at dulo po ng Batanes Group of Islands. Asahan po mostly cloudy ang paligid na yan at may mga forecast na mga isolated na mahihina lamang at hanggang katamtaman ng pag-ulan na may pagkilat at pagkulog all the way na yan hanggang buong kasiguran Aurora dyan sa baybayin
Polillo Islands at bandang Camarines Norte, ilang dulo po ng bandang Bicol Region, kabilang na ang Catanduanes at ilang bahagi po ng Camarines Sur. Yan. Base sa ating microphysics, ang microphysics kasi na satellite, ito yung mas accurate na nakikita natin yung dami ng kapal ng ulap kapag ka masyadong manipis. Kasi pagka halimbawa kay Himawari sa Ani Pag-asa, makikita natin dito manipis lang yung kaulapan. Pero hindi natin ma-determine kung gaano ito kakapal. Hindi makita, oh. So, kaya tayo gumagamit ng iba't ibang mga satellite, which is mas advantage po yan. Hindi yan masyado kayang may determine sa windy. Sa windy lang kasi ulap ang makikita ninyo dyan. Kung i-activate halimbawa natin yung windy, yan, meron tayong windy rin dito. Kung ma-activate mo yung satellite, mapapansin niyo manipis lang din kaulapan. Yan. May mga cloudy dyan, kaya lang hindi natin ma-determine yung kapal nito. Yan, yung kapal at estimated na dami ng water vapor na dala-dala niyan. Dito kasi kulay puti lang, pero hindi natin ma-determine yung dami ng ulan. I-activate natin yung ibang ni windy, halos hindi rin ma-determine, di ba? So, gamit ang Himawari 9 ni Japan Meteorological Agency, gamit ang microphysics, makikita po dito yung dami ng kapal ng kaulapan. So, makapal siya dito sa may bandang Batanes, Cook Islands, sa may bandang Babuyan Islands. Yan. Highly, may mga light rain showers ang inaasahan dyan. Dito yung portion na mas makapal. And then dito, medyo mas kakaunti. Yan. Yung medyo reddish na yan. Yan yung may dalang water vapor po. Yan. Yan yung advantage ng infrared na ginagamit. Kaya may mga iba't ibang mga infrared ang ginagamit ang mga satellite ng Himawari. So, kailangan natin gamitin pa rin yung lahat ng features ng Himawari kasi mas nalalaman natin talaga yung mas closest to accuracy kung ilan bang dami ng water vapor na dala-dala niya na hindi nakikita ng ordinary satellite imagery. So, mula dito, makikita natin ang localized thunderstorms. Maaring umiral dito, yan, hanggang dito sa may ng silangan ng Southeastern Luzon. Meron tayo niyan dahil meron tayong tinatawag na infrared lightning. O yan, makikita nyo po, yung makapal na lightning, medyo dito, may mga ilang lightning strikes dito. Yan, dito rin. Yan. Malalayo naman siya at sa may bandang Mindanao, medyo dito sa may bandang Northern Mindanao. Yung mas lighter na yan. May mga potential po na magkakaroon ng mga pagkulog at pagkidlat. So, dyan, nalalaman natin. Yung infrared na yan, na namamonitor natin yung possible na area na magkakaroon ng mga localized thunderstorms. Kaya tinatawag natin na infrared lightning yan. Yan. Mas identifiable kasi siya na hindi kaya ng mga ordinary satellites. So makikita natin ang expected lightning strikes dito sa bahagi nga po ng Babuyan Islands at ilang bahagi ng Cagayan Valley, sa Baybayin, sa Silangan hanggang bandang Bicol Region po. Pero mapapansin natin sa Central Luzon, sa Kanluran hanggang Ilocos region sa Hilaga, halos moderate lamang and fairly weather ang umiiraw. Walang masyadong kaulapan tayo na nakikita dito. So mas malinaw natin nakikita, di ba? Yan, halos kung convective storm, halos wala tayong convective storm. So, wala tayong masyadong problema dyan. So, balik tayo sa sandwich mode. Makikita natin ang ilan lamang na kaulapan. Moderate ang nalalabi ng Central Luzon. Kabilang na bandang Metro Manila, may mga ilang partly cloudy lang ang iiral. To some mostly cloudy dahil sa kaulapan na nanggagaling dito sa may bahagi nga po ng bandang Quezon Province, yan, mula Infanta Quezon yan. Tumatawid kasi yan dito sa may bandang Quezon City. So mula dyan ay ang buong bahagi ng Calabarzon area, magiging moderate din ang panahon. May mga ilang moderate to fairly weather. Kasama na ang ilang bahagi pa rin ng Mimaropa, moderate to fairly weather naman tayo dyan. Magiging maulap na pagdating dito sa may bahagi nga po ng Alabat or pagitan po ng Atimunan, Quezon all the way hanggang Camarines Norte. Magiging partly cloudy dito sa mostly cloudy po tayo dyan. Pero generally, nagiging moderate po ang panahon natin, maulap nga lang. Kabilang na ang buong Camarines Sur at mula dyan sa Irigal, Legazpi hanggang Sorsogon. Partly cloudy dito sa mostly cloudy lamang pero nagiging moderate din at all times sa maghapon ang paligid ninyo dyan. Dahil po may hangin silanganan kasi tayo na sumasalubong sa northeasterlies. And the rest ng South Luzon, moderate and fairly weather naman tayo. Walang gaanong kaulapan ang umiiral sa mga isla natin sa Romblon, Masbate at Marinduque. So wala tayong masyadong komento. And the rest ng Visayas, dahil sa Central Visayas, magiging mostly cloudy po tayo. Kabilang na ang central ng Cebu, Bohol at Leyte. Magiging katamtaman ang Eastern Samar Region at Western sections ng Visayas. Kabilang na ang Panay Island, Iloilo,
hanggang Negros region na po yan. Sa hapon po, probably may mga makakaranas tayo mga isolated rain showers and localized thunderstorms. So expected ang thunderstorm warning po at rainfall advisory din ni Pag-asa yan anytime within 12 hours yan. Expected, sasabihin na naman ni Pag-asa yan. So take note yan, lalo na sa may bandang central po ng Visayas na binanggit natin, sa bandang Cebu, Bohol at Leyte. Pagdating naman ng Mindanao, magiging mostly cloudy po ang most of Caraga area at northern Mindanao at eastern sections ng Mindanao pababa na yan ng bandang Compostela Valley sa Davao de Oro. The rest ng Davao region, mapapansin natin medyo partly cloudy lamang ang nakikitaan natin dito, kabilang na ang ilang bahagi ng Davao City, City of Davao at Davao del Sur, pababa ng Davao Occidental. Magiging katamtaman din ang panahon sa halos buong area ng Sorsogon area. Partly ito sa mostly cloudy at mga isolated na pag-ulan, mahihinat katamtamang pag-ulan ang iira sa ilang bahagi po ng Sarangani, ilang bahagi ng General Santos, South Cotabato at Sultan Kudarat sa maghapon. Dahil medyo may trough po dito na nanggagaling sa bandang Sulawesi, Indonesia. Magkakaroon po ng mga isolated na ilang light to some moderate rain showers and localized thunderstorms at all times sa maghapon. So generally, moderate ang panahon natin sa Pilipinas. Magkakaroon lang tayo ng mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan. Typically, ang silangang bahagi ng bansa. Ayan, makikita natin. Mas makapal ang kaulapan dito. Hindi masyado sa may bandang kanluran po dahil pagpasok po talaga ng hot dry season, ang bandang western sections ng ating bansa ay mas makakaranas ng halos tuyot at maalinsangang panahon. So malinaw yan mga folks. So kamustahin natin itong binabantay natin na si Nuri. Yan, balik tropical depression na siya. Yan. Kay Pag-asa nga lang ay nanatiling tropical storm ito dahil kay Japan Meteorological Agency, as I've said po, ay above sila ng 10-minute average. So kung double check natin, makikita naman natin dito sa Tropical Cyclone Advisories and Forecast, yan, sa iba't ibang weather agencies gaya na lang ng Joint Typhoon Weather Center, naka-tropical depression ang kategory sa 1-minute average. Pero kung titingnan natin dito sa data feed, forecast din ni Japan Meteorological Agency na natili itong nasa tropical storm. Kaya papapansin niyo po si Pag-asa ay itinaas o nakataas pa rin si Nuri as tropical storm category pa rin po. Ayan o. So, tropical storm category pa rin kay Japan Meteorological Agency. So, no worry o no wonder bakit kay Pag-asa ay nanatiliring tropical storm category. Pero sa 1-minute average natin dito sa tropical cyclone sector, mapapansin natin under tropical depression na lang po siya. As of 8 o'clock AM, ang central air pressure nito, 1,003 hectopascals. At ang maximum sustained wind in 1-minute average 46 km per hour at bugsong umaabot ng 60 km per hour, which is ang basehan ng ating computation sa 10-minute average kay Pag-asa ay 60 km per hour, which is pasok kasi yan sa halos tropical storm category pa rin. 60 km per hour and then ang bugso mga 80 km per hour ang bugso, umaabot pa rin yan. Kung i-compute natin sa 10-minute average version ni Pag-asa, kaya pasok pa rin siya sa tropical storm category. Pero kung 1 minute kasi ang pagbabasehan, ay nasa tropical depression na lamang po ito. At yung 10-minute average niya from 1 minute ay low pressure area na lamang siya at 41 km per hour. So makikita nito, kumikilos nito pabahagyang pa northeastward na po at mabagal po, mga around 15 km per hour yung movement niya, pahilagan silangan. Gaya po ng ating pinapaliwanag panong nakarang araw, nako-compress po kasi siya ng range of high pressure area sa hilaga niya. Yan, at yung environmental steering dito sa ibaba. Kaya napipiga siya. Kaya yung pag-circulate niya, kung mapapansin nyo po mga folks, gamit ang floating satellite, pigang-piga siya. Ito po yung range of high pressure area sa taas. Yan, ito sa taas. Ito tinuturo ko dito sa taas. Yan, ipopost natin. Ito po yung ridge of high pressure area. Mataas po yung ridge of high pressure area sa itaas. Yan. So, mapapansin nyo, yung circulation niya, sobrang piga din. Ayan, nahihirapan siyang umikot. Ito po yung pinaka-centroid niya. Mapapansin nyo po, pigang-piga siya dahil may horizontal shear dito. Malakas po yung kanyang horizontal shear sa kanya. At nasasalubog siya ng ridge of high pressure area. Yung parang pinaka-shear line area. Kaya napipiga po yung kanyang sirkulasyon. Kung mapapansin nyo yung animated imagery, pigang-piga siya. Kaya nahihirapan siyang umikot ng pulido. So habang kumikilos to pahilagan silangan, pag ganyan, ito yung centroid, then
pa northeastward ang kilos niya, unti-unti humihina agad siya ng humihina rin kaagad. Pahina din siya ng pahina kaagad dahil hindi niya nakakayanan po yung bigat ng ridge of high pressure at yung horizontal wind shear dito. Malakas yung puwersa ng easterlies dito sa may bandang labas ng silangan ng Guam. Kaya pigang-piga talaga siya. Medyo hindi siya nakaka-circulate ng matino. Nahihirapan siyang mag-circulate. So dahil nahihirapan siya, nagkakaroon ng matinding resistance sa kanyang circulation, kaya inaasahan nga po natin, hihina din kaagad yan. At bago pa siguro makarating ito dito sa may bandang Northern Mariana Islands, magiging low pressure area na lamang yan at tuloy-tuloy na, o baka hindi pa makaabot ng Guam yan, baka malusaw na lamang bigla, maging remnants na lamang yan. So kung mapapansin nyo kahapon, nagkaroon ng 97W, di ba? Pero hindi na natin i-report dahil very disorganized at very unlikely itong si 97W. So tingnan mo, kaninang madaling araw, dinisolve na rin ng ating tropical cyclone sector. So hindi na natin i-report yan dahil parang pinalitan lang si 96W. Pero pareho lang sila ni 96W kahapon na ni-report natin na naging isang invest. So kahapon, itinaas yan as 97W pero hindi na natin i-report dahil automatic ay very unlikely na mabubuo pa yan dahil malakas nga po. Umalakas yung ridge of high pressure area dyan sa hilaga ng Northern Mariana Islands. Kaya hindi rin tatagal yan, malulusaw din. Kaya hindi na natin siya inireport pa. So tutok lang tayo dito kay Nuri na nanatili pa rin siyang intact. Pero unti-unti humihina na rin po ito dahil mula sa kanyang Spaghettios models, mapapansin natin yung forecast niya ay may pagbaba siya below tropical depression to low pressure area within the next 24 hours daw. So tingnan natin dahil within the next 24 hours ay babalik ito sa pagiging low pressure area. Sinabi nga po natin within 48 hours. So susunod na 48 hours, tuluyan itong hihina at magiging isang low pressure area na lamang. So expected yan, mga bukas po yan, baka maging low pressure area na lamang yan. Dahil hindi niya kakayanin talaga yung epekto ng ridge of high pressure area sa taas na tinutulak pa ng horizontal wind shear o yung wind environment dito, yung easterlies. So yun po ang inaasa natin, kaya itong C97W, hindi na natin considerate yan o considerate na magiging monitoring na natin yan, hindi. O very unlikely na natin maikong-considera yan dahil aalisin din naman po kaagad yan. So, ang tututukan lang natin ito, itong si Nuri pa rin at under tropical depression na po siya sa kanyang 1-minute average. So, expected isusunod na rin siguro yan ni Japan Meteorological Agency. Siguro by the next 24 hours. So, double check natin kung by the next 24 hours para makasiguro tayo kung yun ang magiging forecast din ni Japan Meteorological Agency, which is magiging basehan din kasi yan ni Pag-asa. Sa ngayon, tropical storm category pa rin siya, pero within 24 hours, tingnan natin kung i-degrade. Ayan, dinegrade nga po siya. So, malamang ngayong araw, i-degrade na rin ni Japan Meteorological Agency yan as tropical depression. Ayun, naging 1,002 hectopascals na lamang. And then sa susunod na 24 oras, gaya na ating sinasabi, ay sa susunod na 48 oras, yan, tropical depression pa rin siya kay Japan Meteorological Agency. Pero probably sa 1 minute niyan ay malamang low pressure area na lamang yan to remnant. Yan, to remnant low. So yun po ang so maging sa mga ensemble forecast dito, makikita natin ay patuloy pa rin yung forecast niya within a 48-hour period. Nakikilos pahilangan-silangan pero expected pahina ito ng pahina. Ganon din sa DeepMind. Yan, hindi available itong si DeepMind. Yan, hindi siya available. So, ayan, nag-load na siya. Makita natin, halos kinonsider na po siya na remnants. Manatili na lamang siyang tropical depression and then within or next 24 hours ay tuluyan na lang talaga itong magiging remnant low na lamang. So, yun po, at mula sa ating global forecast assessment monitoring, kung titingnan natin sa may ibang simulations po, maging sa mga extended forecast. Yan, so kung titingnan po natin, mula sa mga computer models, halos hindi na masyado kita yung sirkulasyon ni 95W or ni Nuri. Yun, malulusaw na lang kasi talaga po siya. Kay SMWF, ganun din, wala nang presensya ni Nuri. So, gaya na po ng sinasabi natin, malulusaw at hihina din po talaga kaagad yan. Yan. So, wala na siyang presensya dito sa mga computer model forecast.
Sa global spectral model, kung titingnan natin dito, wala na, halos wala na rin nakikita rito. So, totally ay under-dissolved na rin talaga po siya. Yan o. Dahil malakas po talaga yung range of high pressure area sa kanya sa itaas. Yung mean sea level pressure, halos ganon din. Dahil sa range of high pressure area sa itaas, ay tuluyan itong hihina at magiging remnant low na lamang bago pa man makarating or siguro pagtawid niya rito sa may bandang Northern Mariana Islands po. Magiging remnant low na lamang talaga po yan. Ayan o, malinaw naman po dito sa ating simulation. Courtesy rin mismo yan ng Japan Meteorological Agency. So, after nyan ay wala tayong inaasahan na susunod na tropical wave at gaya nga po ng ating sinasabi, by the third week o next week po, inaasa na natin, bababa na po yung average rainfall natin at unti-unti naman tataas yung pinaka-dryness level at temperatura natin, which is yun na yung pagpasok talaga ng ating hot dry season na. So hanggat na naramdaman pa natin yung presensya ng northeast monsoon ay enjoy na po natin dahil pagdating po talaga ng susunod na linggo, yan totally unti-unti na talaga mawawala yan. Mga huling bugso na lamang ng northeast monsoon natin yan ngayong week na ito, mga folks, dahil talagang pagpasok talaga ng ating hot dry season ay papalit na ang malakas na buusbong ng ating hanging silanganan o easterly. So mga musta naman na tayo sa ating mga ilog at mga dam so far dito sa Metro Manila. Medyo rising po ang mga ilog natin sa may bandang Burgos, Rodriguez at sa may bandang Marikina. Meron din sa Santo Niño, rising din ang ilog daw dyan. At sa may bandang Green Hills sa San Juan, medyo rising din ang ilog. Pero so far normal naman po at mga around siguro ang rising lamang niya mga ilang metro lang naman siguro. Yan. At makikita natin sa may bandang Lamesa lang medyo mataas ang kanyang river level dito sa may bandang Santo Niño. And the rest ay mukhang moderate lang din naman sa may bandang Green Hills, San Juan at Rodriguez. At the rest wala naman. Meron pa isa dito sa may bandang Angono. Yan. Angono, parting Rizal na ba to? Ayan, o sakop ng Taytay pa rin. So, makita natin medyo rising din yung ilog dyan. Siguro dahil pa-high tide, baka pag nag-high tide, tumataas din yung level ng ilog. Wala namang umaapaw, so wala tayong masyadong komento sa ilog so far dahil hindi naman masyado umuulan sa Metro Manila. Sa level naman ng ating mga dams ay mapapansin natin mula kay Angat Dam hanggang Lamesa Dam. Normal naman ang mga water levels niya. Halos paapaw din ang tatlong ito. At mula kay Ambuklaw hanggang Magat Dam ay under critical siya pero mapapansin natin sa level niya 178.02. Yan, very below siya dito sa bandang dapat supposed to be 193 apaw. So at least ang normal niya mga 182. So hindi siya pumasok sa 182 kaya nasa under critical level itong si Magat Dam. So wala tayong idea kung bakit. Ganon din kay Pantabangan, San Roque, Binga at Ambuklaw. Ito yung may mga critical water levels na naka-indicate po. Pero kay Lamesa Dam, Ipo at Angat Dam, normal naman ang kanilang water levels. So wala tayong paliwanag mula dito sa Hydrological Center kung ito ba ay critical ba yung level ng dam na ito or normal lamang. Hindi natin masabi. Sinusundin lang natin kung ano yung pinaka deviation niya tsaka yung rule curve elevation niya versus normal high water level nila, which is wala sa pinaka-boundary, kaya siya naka-water level critical po. Si Kaliraya, normal naman, walang konsumo na nagagamit, halos. So wala rin tayong idea kung bakit, dahil wala namang naka-indicate kung ano yung highest and lowest level ang expected kay Kaliraya. So wala rin tayong idea. And then for the month of March sa ating mga graphs ay yung Magat Dam pa rin ang nanatiling naka-critical level and the rest ay normal naman ang mga dam natin. Ayan, kay Angat Dam, Ipo at Lamesa Dam. Wala naman tayong masyadong problema. Bahagya lamang na bumababa yung water level ni Angat Dam. Ayan, mula nitong first day ng March and then nababawasan siya na nababawasan hanggang sa naging 202.56 na lamang from 204.86 meters po. But the rest, mula kay Ipo, Dam at Lamesa, constant naman yung water level niya. So, kung alisin natin si Ipo at ang Lamesa Dam,
mapapansin natin itong si Angat, pababa ng pababa, yung water reserve niya. So ito medyo malaki ang nababawasan kay Angat Dam. Marami ang nakukonsumo sa kanya. So medyo tutok kay Angat Dam po na medyo malaki ang nagiging konsumo sa kanya, mga po. Samantala sa Ulat Lindol, may mga pagyanig kagabi. Ito, may minor po. Kagabi po ito, malamang diyan naman yan sa may bandang Eastern Samar na naman. So, gaya na ating sinasabi po sa may bandang Eastern Samar, lalo na dito po ha, sa paligid po ng Oras at Dolores ha, maging alisto po tayo dyan gaya na ating report na medyo yanigin ngayon dyan. Pero mula sa data feed ni PBox, dahil wala naman tayong nadedetect na medyo malakas na paghinig mula kaninang madaling araw. So mula kay PBox ay may magnitude 4.2 na may 16 km depth dyan sa may bandang southeast of San Policarpio, Eastern Samar na naman. So alisto po tayo at medyo bantayin natin. Madalas talagang yumayanig-yanig na naman dyan. Naganap yan kaninang 1:37 AM at ngayong umaga may magnitude 5 po kaninang 8:06 AM dyan sa may bandang silangan po ng Marihatag, Surigao del Sur. So, may intensity 3 po na naramdaman ang mga kababayan natin dyan sa may bandang Marihatag sa baybay ng Surigao del Sur. So, medyo alistot magbantay po tayo dahil talagang yanigin pa rin ang silangang baybayin ng Mindanao hanggang Eastern Visayas na po. So, medyo gumagalaw po yung ating Philippine Plate dyan sa eastern sections ng ating bansa po ha. Medyo nag-chain reaction na siya. Umaabot na sa may bandang Eastern Samar yung mga sunod-sunod na pagyanig. And after nyan, wala namang sumunod na malakas na pagyanig. Malamang ito na po yung ikatlong malakas na magnitude 5 na naitala natin ngayong month of March po. Yan, mukhang tatlo na ang ating magnitude 5 na naitala. So, yun po. At diretso tayo sa historical earthquake data. Kung ilan na po yung total earthquake natin ngayong buwan. Yan, for the month of March. Since mukhang tatlo na ating magnitude 5, ang total earthquakes natin ngayon ay nasa 303 total earthquakes po yan. Between magnitude 2.0 po yan ha, pataas ha. Hindi natin isinasama yung magnitude 1. So, magnitude 2.0 pataas, 286, 14 sa magnitude 4 at tatlo na ang ating magnitude 5.0 pataas. So, maliwanag naman po yan. Tatlo na po. Nakakatatlong magnitude 5.0 na po natin. Pero kung isasama natin ang magnitude 1.0, kaya lang between January ito hanggang March nakaka 3,868 na po tayo since January ngayong taon po. Yan. Mula January hanggang ngayong kasalukuyan, meron na tayong 19 na magnitude 5.0 at 2 magnitude 6 since January. So, medyo kukunti pa yan na maituturing natin. Kaya, medyo tipid pa yung mga pagyinig. Pero the more na mas tipid nga po yung pagyinig, ay lalo tayong maging alisto. At nag-anunsyo yata ang NTC, National Disaster Coordinating Agency natin o yung NTC, nag-text yata kaninang umaga na magkakaroon daw ng nationwide earthquake drill. So, pwede na lang po kayo makipag-participate kung gusto niyo po. Pero ang inyong lingkod, very, very knowledgeable na po kasi napagbabantay sa mga paglilindol. So, alam na po natin yung mga gagawin. Just in case yung mga kababayan natin na hindi pa aware, pwede po tayong mag-participate sa anunsyo ng NTC po. O kung totoo man pong galing kay NTC yun ha, i-verify na lamang po ninyo sa NDRRMC o National Disaster and Coordinating Council. Si mga LGUs natin yan, paki-coordinate kung magsasagawa po kayo ng nationwide earthquake drill po. Well, ang month kasi ng March ay actually, fire month talaga yan yung tagsunog na buwan. Papasok na yan hanggang April. Mga tag-init kasi po yan. So, probably, ang babantayin natin yung pagtaas po ng ating Chandler Burning Index po. Dahil baka hindi natin namamalayan. Tumataas na naman ang insidente ng sunog. So, lalo na yung mga kabundukan, lalo na sa bahagi po ng Bukidnon or bandang Tugigaraw sa Mountain Province sa paligid. Madalas po kasing nagkakaroon daw ng forest fires dyan sa paligid ng Mountain Province. So, medyo bantayin po natin mga folks, lalo na sa mga LGUs natin sa Mountain Province. Obserbahan na po natin kung may mga napapansin na tayong mga usok dyan sa kabundukan, lalo sa mga mabubundok na lugar, para
kung maaari, mapigilan na natin ang pagkalat ng sunog just in case magkaroon ng forest fires, ay mapigilan na po natin. Huwag po natin kalilimutan na mag-monitor gamit ang ating Chandler Burning Index. Once na nagmo-moderate po yan, sa ngayon, medyo low pa naman siya. So, 5.1%. Normal naman po yung ating CBA index. Pero pag nagmo-moderate po yan, senyalis na tumataas na po yung combustion ng possible of forest fires o yung sunog. Mabilis na pagkalat ng sunog. Medyo maging alisto na po tayo. Bantay na po natin yung mga kagubatan natin, ha? Dahil pagdating po ng gantong tag-init ay tumataas po yung tuyo o yung level ng dryness ng paligid natin. The more na tumataas yan, ay the more na mas mabilis na nagliliyab o nagkakaroon agad ng pagsilab ng apoy po. Yan po. Kaya maging alisto po tayo. Lalo sa mga kabahay natin, ha, ingat po yung maghahagis dyan na upos ng sigarilyo. Yung upos niyan, posible pa rin magkalat agad ng apoy yan. Lalo na pagka ang ating outside humidity bumababa yan ng below 60%. The more na mas tuyo, the more na mas gustong-gusto ng sunog yan. So, yan po, ha, may idea na po tayo, mga po. At narito na po ang ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, March 12, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, March 12, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gustong malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na sa ating report. Expected lang na medyo maaraw po tayo, ha, at nagiging hot humid din lalo na ngayong tanghali po. So, importante pa rin po ang payong dahil hindi natin masabi yung isolated rain showers. Medyo fluctuated po yung forecast ng mga tsansa ng pag-ulan. Pero typically dito sa Metro Manila, asahan natin na maaraw at hazy ang paligid. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.